Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, August 2, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sa biglaang buhos ng ulan, ilang bahagi ng EDSA agad binaha. 22 senador na pinasususpindi ang Jeepney Modernization Program. Pinagre-resign ng ilang transport cooperatives. Unity Walk para himukin ng Pangulo na panindigan ng Modernization Program. Ikakasa sa Lunes. Satisfaction rating ni President Marcos Jr. tumaas ayon sa SWS. Tumagas na langis mula sa MT Terra Nova. Aabutin pa ng 2 linggo bago mahigop. Sa showbiz, young actor Sandro Mulak naghain ng sexual molestation complaint sa NBI laban sa 2 GMA independent contractors. Mga inakusahan, naglabas ng pahayag. Pinay boxer Ira Villegas, 1 punch away na lang tungo sa Olympic medal. Swimmer Jared Hatch naman, hindi nakausad sa kompetisyon. At kahit fierce ang labanan, panoorin mga eksenang Pampa Good Vibes sa Paris Olympics. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tumukod ang traffic ngayong Biyernes ng gabi matapos bumaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, bunsod ng biglaang buhos ng ulan. Sa EDSA, kanto ng Main Avenue sa Cubao, Quezon City, nagmistulang dagat ang kalsada dahil sa agos ng tubig. Sa ngayon, tumila na ang ulan pero mabagal pa rin ang paghupa ng baha sa ilang bahagi ng Metro Manila kabilang ang Pitwazon. Pasado alas 7 nang magbaba ang Weather Bureau Pag-asa ng thunderstorm advisory ukol sa malakas na pag-ulan sa Metro Manila at karatig na lugar na kadalasan ay tumatagal ng hanggang 2 oras. Una nang sinabi ng Pag-asa na walang bagyo na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero nariyan pa rin ang Southwest Monsoon o habagat na maaaring magdala ng panakanakang pag-ulan ngayong weekend. Halos buong Senado o 22 senador na siyang pumirma sa resolusyon para suspindihin muna ang Jeepney Modernization Program ang pinagre-resign ngayon ng isang hanay ng transport cooperatives. Nagkakasari ng nationwide Unity Walk ang grupo sa Lunes para himukin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panindigan ang PUVMP. May balitang A to Z si Ace Cruz. Para sa isang hanay ng transport cooperative sa bansa, dapat magtuloy-tuloy na ang Jeepney Modernization Program. Kung mag-uurong-sulong nilang gobyerno, lalo mapag-iwanan ang bulok at karag-karag na transport system ng bansa. Pag ibibigay natin ulit, ibabalik ulit natin sa dati na kailangan tumapa ka muna ng 5 tapak bago kumagat yung preno, yung sahig, kailangan makita mo muna yung sa ilalim, subukan yung mag-commute, yung mga anak natin, yung mga magiging apo natin. Gusto nyo ba na tumagal yung ganitong programa na hindi natin masolusyonan at maging world class? Kaya tutol ang transport cooperatives na ito sa hiling ng 22 senador na temporary suspension ng Jeepney Modernization Program. Mensahe nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. manindigan sa programa. Baka madenggoy ng Senado ang ating Pangulo dahil 22 silang pumirma doon sa resolusyon. Baka isipin ng Pangulo na ay totoo nga. Pero wisyo kayo, kung may panawagang resign, kayong pumirma, huwag nyo nang hintayin na huwag namin kayong boto. Mag-resign na kayo. Hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Kinastigo ng Transport Cooperative si Senate President Chis Escudero na isa sa mga humiling ng temporary suspension ng programa. Ayon sa mga kooperatiba, sa lalawigan ni Escudero ay marami ng jeepney operators na nagpa-consolidate. Ang bayan niya, ang Sorsogon, the province of Sorsogon, more than 90% na po ang nag-consolidate. Kaya nga po, galit nga po kami. May nagsalita po doon, taga Masbate, na isa sa chairman ko doon sa Bicol. Pagkatapos niyong nakaabil na yung Sorsogon,
May mga modernized unit na. Suspend nyo, paano naman kami? Para ihayag ang kanilang paninindigan para sa jeepney modernization, magsasagawa ang kooperatiba ng Nationwide Unity Walk sa Lunes, August 5. Magmamarcha ang grupo mula Welcome Rotonda sa Quezon City papuntang Malacanang. Hindi ganon ang layunin ng aming grupo na mag-paralyze. Kung kami po ay makapag-cause ng traffic sa kalsada, ay humihingi po kami ng paunmanhin sa aming mga mananakay. Sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na kanilang nirerespeto ang gagawing unity walk ng transport cooperatives bilang suporta sa jeepney modernization. Maglalaan ang LTFRB ng libreng sakay sa mga maapektuhang commuters. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Naghain ng iba't ibang grupo ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan ang paggalaw sa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth patungo sa national budget. Pinangunahan ang pagsusumite ng petisyon ni Senator Aquilino Coco Pimentel, dating Finance Undersecretary Shelo Magno, Dr. Dominga Cecilia Padilla, Dan Gatmaytan, Ibarra Gutierrez at iba pang individual at organisasyon. Naniniwala sila na iligal ang naturang hakbang alinsunod sa Universal Health Care Act. Binigyang diin nila na paglabag rin ito sa karapatan ng publiko na magkaroon ng access sa dekalidad na serbisyong medikal. Kontra naman ang Makabayan Bloc sa mga unprogrammed appropriations para sa 2025 national budget. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, matatawag itong Presidential Super Pork. At sinabing mas nakatatakot ang mga excess funds ng mga government-owned and controlled corporations na isa sa mga magiging source nitong mga unprogrammed appropriations. Para naman kay Gabriela Party List Representative Arlene Prosa, sa abot sa 71 items ang maituturing na unprogrammed appropriation na nagkakahalagang 500 bilyong piso. Nanindigan naman ang Department of Budget and Management na walang irregularidad kahit noon sa mga pondong nakalaan sa unprogrammed appropriations. Lalo't may kailangang trigger o dahilan bago ito ilabas. Kaya natin ngayon tinatawag na Presidential Super Pork itong unprogrammed appropriations kasi sa recent na mga national budget, lalo under Marcos Jr. administration, nandyan pa rin ang iba't ibang mga forms na matatawag pa rin naman nating pork kasi sobrang discretionary, kagaya ng confidential funds, yung mga lump sum. Mga ka-A to Z, kontento po ba kayo sa panunungkulan ni PBBM? Base kasi sa survey ng SWS, 55% ng mga Pilipino ang nasisiyahan naman sa kanyang liderato. Kabilang ba kayo dyan? Narito ang ating Balitang A to Z. Kontento po ba kayo sa panunungkulan ni PBBM? Para sa akin, 50-50. Ang unang-una, siguro 2 years pa lang siya nanunungkulan. Pero yung mga promise niya dati, hindi pa halos natutupad. Opo, sangayon naman po kasi nung election po, siya po yung binoto ko po. Hati ang opinyon ng mga Pilipino ukol sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong 2 taon na ito sa pwesto. Pero kung tutuusin, bahagyang nakabawi ang performance rating ni Marcos nitong pagtatapos ng Hunyo. Sa tanong ng social weather stations kung nasisiyahan ba sila o hindi sa panunungkulan ni PBBM, mayorya pa rin o 55% ng mga Pilipino ang nagsabing kontento naman sila. Mas mataas ito ng 5% kumpara nung unang quarter ng taon, habang bumabari ng porsyento ng mga Pinoy na undecided at hindi kontento. Gayunpaman, 22% lang ang naniniwalang matutupad ng Pangulo ang kanyang mga pangako. 18% ang duda, habang 60% naman ang nagsabing maaga pa naman. Sabi niya, 20 na lang yung bigas, pero ngayon mas mataas. So, isa yung sa ko. So, hindi ako ganun ka full sa kanya na yung trust ko sa kanya. Posible naman po kasi mayroon pang 4 years na eh.
Sana prioridad niya yung West Philippine Sea issue, saka yung mapababa man lang yung presyo ng bigas sa ibang bilihin. Kung susumahin, nag-improve sa plus 27 ang net satisfaction rating ni PBBM nitong Hunyo. Mula yan sa plus 20 lang noong Marso. Gayunpaman, lubhang mas mababa na ang rating ni Marcos ngayon kung ikukumpara sa average plus 69 net satisfaction rating nung honeymoon stage noong 2022 matapos siyang mahalal. Itinalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Undersecretary Maria Cristina Aldeguer Roque bilang Acting Secretary ng Department of Trade and Industry. Ito'y matapos ang pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Alfredo Pascual. Bahagi si Roque ng mga programa ng departamento, partikular na sa Enterprise, Promotion at Development, One Town, One Product Department, maging sa operasyon ng Small Business Corporations at Cooperative Development Authority. Nagtapos ng kursong Industrial Engineering sa De La Salle University, si Roque ay unang gumawa ng pangalan bilang President CEO ng local clothing brand na Camiseta. Kinilala ni PBBM Jr. ang papel ng mga mamamahayag at media sa Pilipinas para matulungan ang publiko na maging mapanuri sa harap ng banta ng fake news at disinformation na tila napalakas pa ng artificial intelligence. Sa oath-taking ng Board of Trustees ng Association of Philippine Journalists, Samahang Plaridel Foundation, binigyan diin ni PBBM ang kahalagahan ng malayang pamamahayag at masiglang media industry sa pagtiyak ng demokrasya sa bansa. Matatanda ang mismong ang Pangulong Marcos ay nabiktima na ng AI matapos ang viral na deepfake audio kung saan umano'y inatasan niya ang militar na gumawa ng opensiba sa China. At itong Hulyo lang sinabi naman ng Malacanang na peke at deepfake rin ang pinakawalang video na nagpapakita sa Pangulo na umano'y gumagamit ng iligal na droga. Now more than ever, we need your help in empowering our people to distinguish the truth from fiction and facts from blatant lies. Personal na nag-iikot si Senator Joel Villanueva ngayong araw ng kanyang kapanganakan para magpaabot ng mga tulong na layong itaas ang kapasidad ng ilang sektor ng lipunan. Sa Baliwag City, Bulacan, dinaluhan ni Villanueva ang graduation ceremony ng mahigit 5,200 na scholars ng TESDA. Binigyan rin ang mga bagong graduate ng panimulang toolkits para sa mga tinapos na kurso tulad ng solar light assembly, carpentry, bread and pastry production, dressmaking at iba pa. Bago nito, dumalo rin si Villanueva sa turnover ng 11 disaster response delivery trucks sa Operations Center ng Department of Social Welfare and Development sa Pasay City. Una na rin naghatid ang senador ng mobile kitchen at mobile control center para sa ahensya na pinaglaanan ng tinatayang 100 million pesos na pondo. Ayon sa DSWD, ito na ang pinakamalaking one-time investment sa logistics na bigay ng national government para sa pagpapalakas ng kapasidad ng ahensya sa disaster response. Kasama po dito sa ating proyekto na isinulong sa Senado, yung pong mga forklifts, may 11 forklifts po na darating next week, and then may mga soup kitchens din, na mobile kitchens na ating isinulong din. Ang target, ang talagang bottom line na gusto natin mangyari dito is to capacitate DSWD. Nagpapasalamat kami kay Senator Joel dahil nung lumapit kami sa kanya para sa tulong sa disaster response, pinagtuunan niya ng pansin during the budget season, nilaban niya para magkaroon ng entrada sa GAA. At ito na yung bunga ng kanyang paglaban para sa DSWD. The future is still bright para sa boxing team ng Pilipinas sa Paris Games. Napasok na sa quarterfinals habang nagbigay na ng pahayag ang International Olympic Committee kaugnay sa kontrobersyal na pag-qualify ni na Algerian boxer Imane Khelif at Taiwanese boxer Lin Yuting sa women's boxing category ng Paris Summer Games. May balitang A to Z si Naomi Almohano.
Birthday na, panalo pa. Memorable ang kaarawan ngayong taon ni Pinoy boxer na si Ira Villegas matapos makapwesto sa quarterfinals ng Women's Boxing 50 kg division sa Paris Olympics. Sa unang round pa lang, pinaulanan na agad ni Villegas ng mabibilis na suntok ang Algerian boxer at sa mga sumunod pang round, hindi na pinaporma pa ni Villegas ang kalaban para manaig sa tatlong round at manalo via unanimous decision. One punch closer na rin si Villegas sa inaasam na podium finish dahil kung muli siyang manalo laban sa French boxer sa quarterfinals, garantisado na ang kanyang Olympic medal sa kanyang Olympic debut. Matapos naman ang emosyonal at kontrobersyal na pagkapanalo ng Algerian boxer laban sa Italian boxer na si Angela Carini, usap-usapan ngayon ang tunay na kasarian ng Algerian boxer. Sa loob lang kasi ng 46 na segundo, agad na nag-withdraw sa laban si Carini dahil sa ininda nitong suntok. Ayon kay Carini, ito raw ang pinakamalakas na suntok na kanyang natanggap sa kanyang buong boxing career. Pero ipinagtanggol ng International Olympic Committee ang Algerian boxer at isa pang boxer mula Taiwan na kasalukuyang binabatikos dahil sa pagka-qualify nila sa women's boxing divisions kahit na mataas ang kanilang male XY chromosomes base sa gender eligibility test. Giit ng IOC, nakapasa sa eligibility at entry regulations ng palaro ang lahat ng mga atletang lumalaban ngayon sa Paris Olympics. Ayon pa sa komite, matagal nang lumalaban sa women's category ang mga atleta na nabahiran lang ng kontrobersiya dahil sa hindi umanong patas na desisyon ng International Boxing Association noong 2023 World Championship. Nangako rin sila na patuloy nilang poprotektahan ang karapatang pantao ng lahat ng atletang kasali sa Olympic Games. Tinatawag na hyperandrogenism ang kondisyon kung saan may mataas na level ng testosterone ng isang natural-born woman. Samantala, bigong makalangoy papuntang semifinals ng men's 100-meter butterfly si Pinoy swimmer Jarrod Hatch. Sa oras kasi na 54.66 seconds, nagtapos si Hatch sa pang-36 na pwesto out of 40 competitors. Si Hatch ang record holder ng Pilipinas sa 50-meter at 100-meter butterfly swimming na may 3 medalya rin mula sa 2023 Cambodia SEA Games. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sa aming pagbabalik, paghihigop ng langis sa karagatan na naapektuhan ng oil spill, bakit hindi pa rin nasisimulan? At 2 independent contractor ng GMA Network naglabas na ng pahayag patungkol sa iniuugnay na isyu ng pangaharas umano sa anak ni Nino Mulak. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Aabot sa 11 katao ang nasawi matapos sumiklab ang sunog at matrap ang mga biktima sa isang maliit na 5-story building sa Binondo, Maynila, Biyernes ng umaga. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog sa isang kainan sa ground floor ng establishmento kung saan karamihan sa mga staff nito ang nasawi. Habang natagpuan naman ang iba pang mga biktima sa ikalawa at ikatlong palapag ng gusali. Mahigit 2 oras din ang inabot bago naapula ng mga bumbero ang sunog. Wala pa namang inilalabas sa karagdagang detalye ang mga otoridad patungkol sa naging sanhi nito. Hindi pa rin nasisimulan ng Philippine Coast Guard ang paghigop ng langis sa karagatan kung saan lumubog ang industrial tanker na MT Terra Nova. 2 linggo daw daw kasi ang aabutin sa paglalagay ng metal capping para matiyak ang kaligtasan bago isagawa ang siphoning. Habang nakahanda naman daw ang tulong pinansyal ng DSWD sa mga naapektuhan ng oil spill. May balitang A to Z si Kim Salinas. Nasaraduhan na ang 24 na bulb ng lumubog na industrial fuel tanker na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ito'y para matiyak na wala ng tagas bago isagawa ang nakatakdang siphoning. Gayunpaman, hindi pa rin nasisimulan ng paghigop ng langis na kumalat na sa karagatan. Aabutin daw kasi ng 2 linggo ang paglalagay ng metal capping. Yung pong 24 na di-declare nila ay already been secured. Ngayon po is i-reinforce natin yung mga canvas caps na ito, Secretary, to make it secure during the siphoning process. The initial capping bags will be replaced with metal caps
for durability during siphoning operations and in times of heavy weather. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakatutok naman ang gobyerno sa mga aksyon ukol sa oil spill nang sa gayon ay hindi na ito kumalat at sinigurado naman ng ahensya na lahat ay under control. Na-monitor po ng ating salvage operator na meron pong 2 gallons per minute na lumalabas. Ito po ay nabawasan from 2 gallons per minute, naging 1 liter per hour na lang po ito. Samantala, iginiit naman ni Interior Secretary Benhur Abalos na dapat may managot sa nangyaring insidente na nagdulot ng malaking perwisyo sa tao at sa kalikasan. Yung pagkakaso, tingin ko, kailangan kasuhan talaga para makita natin may negligence. Is this an act of God for issues ba ito? Is there negligence on this? No? Kasi this is a great, not only a health hazard for everyone, ecological damage ito. Habang abiso naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, delikado kainin ng mga lamang dagat mula sa mga lugar na apektado ng oil spill. Sa A4 sampling station natin, Barangay Limao, Limay Bataan, previously 30 milligrams per liter po yan. So the standard po, the national guideline value is 2 milligrams per liter. Nag-30 po yan based on the monitoring conducted in July 26. Yung health and safety, yung kalusugan ng kababayan natin, plus sinira talaga ang kalikasan. And these things must stop. Samantala, naipadala naman na ng DSWD ang mga food pack sa mga lokal na pamahalaan para sa mga naapektuhang fisher folks. Ang request pa lang from Limay are the family food packs. It was requested yesterday, 5,000, at nadala na din po kagabi yung family food packs. At hindi lang po ang mga fisher folks because these are directly affected. Yung mga indirectly affected, we're also coordinating with the LGUs. May nakahanda rin daw na cash assistance para sa mga hindi makapaghahanap buhay sa pamamagitan ng Assistance Individual in Crisis Situation at Cash for Work program. They can use the assistance to individuals in crisis situation, or kung talagang pumangit at talagang severely affected, we can also have the provision for emergency cash transfer na nabanggit na po ng ating Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nakatakdang pagdesisyonan ng Comelec On Bank sa susunod na linggo kung magsasampa ng reklamong misrepresentation kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, kasunod ng rekomendasyon ng kanilang fact-finding committee. Base kasi sa investigasyon ng Comelec, ang fingerprints ni Alice Go sa kanyang voter registration at voters record sa Tarlac ay kapareho ng sa Chinese na si Go Huaping. Kung sakali, panibagong reklamo ito kay Go kasunod ng arrest order ng Senado dahil sa hindi pagdalo sa mga hearing ukol sa iligal na pogo at sa co-warranto petition na inihain naman ng Office of the Solicitor General na posibleng magpatalsik sa kanya sa pwesto. Una nang sinabi ng kampo ni Go na pinagtutulungan umano ng mga ahensya ng gobyerno ang suspendidong alkalde, bagay na agad sinalag ng Comelec. Wala po kaming pakialam sa ginagawa ng ibang ahensya ng pamahalaan. Pag nilabag po ang batas natin sa halalan, karapatan at kapangyarihan ng Comelec na parusahan o idemanda o isakdal ang mga taong may nagkasala po para patungkol dito. Nanindigan si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi niya papayagan ang International Criminal Police Organization o Interpol na arestuhin siya kung makikipagtulungan din daw ang lokal na otoridad sa kanila. Anya, kusa siyang magpapaaresto kung ito ay ihahain sa kanya ng gobyerno ng Pilipinas at hindi ng International Court. Dagdag pa ni de la Rosa, willing naman daw siyang ma-interview ng ICC pero hindi ibig sabihin ito na sumusuko na siya rito. Matatandaang naging PNP chief si de la Rosa nung kasagsagan ng war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. It doesn't mean that I recognize their jurisdiction over
Naglabas na ng pahayag ang dalawang independent contractor ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz patungkol sa iniuugnay sa kanila na issue ng panghaharas umano sa anak ni Nino Mulak na si Sandro. Sa pamamagitan ng legal counsel nila na si Attorney Maggie Abraham Garduque, sinabi ng kampo ng dalawa na ang dalawa ay lubos na nalulungkot mula sa mga seryosong paratang na ibinabato umano sa kanila sa social media. Bagamat hindi raw sumasalamin ng mga ito sa mga tunay na nangyari, nais ng dalawa na tumugon sa tamang forum oras na matanggap ang kopya ng formal na reklamo. Hinihikayat din nila ang publiko na irespeto ang isinasagawang investigasyon sa kaso at pinayuhan na huwag magbahagi ng kung ano-ano sa social media ng walang basihan dahil isa umanong paninirang puri ito sa kanila. Matatandaang nag-post din sa social media ng isang cryptic post nitong July 31 ang aktor na si Nino Mulak patungkol sa hustisyang dapat matanggap. Iniuugnay naman agad ang post ng marami sa umano'y panghaharas na naranasan ng anak noong kasagsagan ng gala ball ng naturang network. Samantala, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na bumisita na ang mag-ama sa opisina nitong Biyernes para formal na magsampa ng reklamong sexual molestation. Magre-retiro na si British tennis icon Andy Murray sa edad na 37. Ito ay matapos mabigo sa men's doubles quarterfinals sa Paris Olympics. Kabilang dito ang pinakahuling pagkatalo kasama ang partner sa doubles na si Dan Evans kontra sa kalabang sina Taylor Fritz at Tommy Paul ng US na nagtapos sa score na 6-2, 6-4. Natalo rin si Murray sa men's doubles quarters finals sa prestihosong French Open o mas kilala bilang Roland Garros. Gayunpaman, proud daw siya na narating ng kanyang karera pero inaming emosyonal niyang iiwan ang sports na minahal sa mahabang panahon. Si Murray ang dating world number 1 at 3-time Grand Slam title winner sa larangan ng tennis. Susunod, tunghayan ang mga nakaka-good vibes na eksena ng mga atleta sa nagpapatuloy na Paris Olympics. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Time out muna sa kabang dala ng mga kompetisyon sa nagpapatuloy na Paris Summer Olympics at magpag-good vibes muna tayo. Kasabay nga ng mga tumitinding labanan para sa mga medalya, kaliwat kanan din ang viral moment sa Paris Games. Kabilang na ang isang romantic apology ng isang atleta sa kanyang asawa at viral selfie ng South and North Korea teams. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Paris is indeed the city of love. Talaga nga namang alis ang inis nang makatanggap ng poetic apology ang asawa ni Italian high jumper Gian Marco Tamberi matapos maiwala ng atleta ang kanyang wedding ring. Aniya, dumulas ang singsing sa kanyang daliri habang iwinawagayway ang watawat ng Italy noong Parade of Athletes sa River Seine. Sa Instagram post ni Tamberi, kilig overload ang hatid nang sinabi nitong pwede rin nilang ihulog sa ilog ang wedding ring ng kanyang asawa para habang buhay silang magkasama. Banat pa niya, opportunity ito sa kanilang mag-asawa na ikasal muli at mag-renew ng vows. The world is healing. Iyan naman ang ipinadama ng tennis teams ng South Korea at North Korea matapos mag-viral online ang kanilang selfie habang nakatungtong sa podium hawak ang kani-kanilang Olympic medals. The knitting goes on naman para kay Olympic gold medalist diver Tom Daley dahil muli na naman siyang nakitang naggaganchilyo in between competitions bilang pantanggal stress. Pinakita niya rin sa kanyang Instagram account ang finished product ng kanyang ganchilyo moment sa Paris 2024. Main character energy naman ang peg ng shooting athletes ng South Korea at Turkey. Viral ngayon online ang mga litratong ito ng dalawang atleta kung saan makikita silang nakapamulsa habang inaasinta ang kanilang target. Banat pa ng mga netizens, parang bigla lang daw pinapunta ang atleta ng Turkey sa kompetisyon dahil naka-t-shirt lang ito at standard eyeglasses lang ang suot.
Parehong nag-uwi ng silver medal ang dalawang atleta sa air pistol events ng Paris Games. Mahaba-haba pa ang Paris Olympics at for sure, marami pang mga fun and good vibe stories ang mabubuo. Magandang paraan din ito para magtanggal ng stress at pressure hindi lang sa mga atleta, kundi pati sa mga taga-suporta mula iba't ibang bansa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa American Professional Basketball Executive at coach na si Patrick James Riley. Sabi ni Riley, wala ka nang magagawa kung paano ka natalo, pero mayroon kang magagawa kung paano ka babalik at maghanda para magtagumpay muli. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!